Pulo. nagbigay ng inspirasyon sa Ano ginagawa bawat nila isa. ngayon? Si PBBM. Unang-una na Tayo sa aming nagpa-drug test. showing area, Di ba? matatagpuan Ano sa pa pag gusto nila? malapit Puro, po wala sa kasi ating silang maibato na sa ating Pangulo eh. Dahil ang Pangulo hindi sila pinapatulan. Ginagawa niya lahat para sa ating bansa. Hindi sila pinapatulan eh. Ultimo si Aimee. Na matatagpuan sa Bobo yan si Aimee. Kapatid niya, sisiraan niya yung ganyan. Alam niya kung ano sitwasyon, naging sitwasyon ng kapatid niya. Nag-donate ng kidney ang kapatid niya sa kanyang ama. Asthmatic. Pwede ba naman magbisyo yun? May sigarilyo nga, di pwede. Uminom, di pwede. Drug pa kaya? Ma'am, sa palagay niyo po, bakit kaya ganun si Senator Aimee Marcos? Ano kaya ang motibo niya? Bakit ganun? Alam mo, Aimee, sa totoo lang, doubt kami sa'yo. Walang dugong Marcos na nananalaytay sa iyong gugat. Sa totoo lang, hindi ka Marcos. Napakalayo mukha mo eh. Kay Madam Irene at saka kay PBBM, ang layo. Ang layo na mukha mo. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Ikaw ang naglitaw, ang nagsiwalat ng iyong katauhan. Sa iyo nang galing mismo eh. Dahil sa ginawa mo, maghunos dili ka. Aimee, maghunos dili ka. Yun lang masasabi ko. Nasa iyo na yata lahat ng pinaka, walang hiya, traidor, salot. Isa ka na rin salot sa ating bansa. Yan ang masasabi ko kay Aimee. Wala ka na sa aming mga loyalista. Tapos ka na. Ma'am, sa tingin niyo po, ma'am, ano kaya ang pinaka-dahilan at bakit umapi siya sa Duterte? Ayun nga eh. Smell fishy nga talaga eh. May something. Kaya tuloy sinasabi nila, mayroon bang something sa inyong dalawa ni Duterte? Sinasabi nila yun eh. Kung wala, bakit ganun na lang? At sangkot ka sa pugo? Ano, Aimee, saan ba ang totoo doon? At ganun na lang ang pagtatanggol mo sa Duterte. Talagang itinakwil mo na ang iyong pamilya para sa Duterte? Anong something? Anong mayroon kayong ng Duterte, pamilya? Eh doon ka na lang tumira, magpaampung ka na sa kanila. Kaya smell fishy talaga. Hindi mo masabi. Kung talagang sinasabi nila may something silang dalawa ni Duterte. Di ba? Nay, eto may tanong ako, Nay. Ano po ang masasabi niyo po doon sa pagkamatay ni Cabral? Ano po tingin niyo po doon? Pinapatay yun. Alam natin ang kakayahan ng Duterte. Lalo sangkot si Pulong. Pinapatay yun. Pero ang mga details na yun, si BBM at si House Speaker Martin ang parang kanilang isinisisi dito. Si Sir Martin Romualdez, hindi totoo yung mga binabato sa kanya. Tiwala kami kay Sir Martin Romualdez. Kasi ang binabato kay House Speaker, hanggang ngayon wala pa rin patunay at Ay wala na nga eh, wala sila may bibigyan na ebidensya. Well, hindi totoo yung mga binabato nila. Hindi totoo. Isa na rin si Aimee dyan eh, bumabatikos kay Martin. tulad niya, si Senador Aimee, si Chis Escudero, si Sara. Bakit hanggang ngayon wala silang mailabas? Wala nga eh, puro nga lang silang salita, puro dadalang. Wala silang mailabas na ebidensya. Asan ang ebidensya nila? Ipakita nila ebidensya nila. Di ba? Pag may ebidensya na pakita, na patunayan nila, doon lang kami maniniwala. Kung totoo nga o hindi. Tiwala kami kay Sir Martin Romualdez. Hindi totoo yun. Eh, Nay, eto lang. May bagong inilabas po ang abogado ni Amil Madriaga. May mga puto at picture daw siya umano, dahil kung kailan sa nag-deliver daw, di umano ng pera sa mga congressman, senador. Ano po Sino masasabi si Sir niyo po? Martin? Hindi. Itong si Ramil Madriaga po. Ah, Yung bagman ni Inday Rostay Oo. na Cayetana. Ngayon po, maaring totoo. Maaring totoo. Diba? Maaring totoo yun. Kaya ngayon mga kanya-kanya silang palusutan eh. Kanya-kanyang hugas kamay. Isa na rin yan si Bongo, isang hugas kamay. Bongo, kilala ka namin. Ang ano ba yun, malasakit ba yun? Kinamkam mo, hindi mo naman pera yung ginagamit dyan eh. Sa PCSO yan, pero kinakamkam mo, hindi mo ina-acknowledge ang PCSO sa budget. Kaya mahiya ka naman.
Sasabihin mo wala kang ginawa, tumulong ka. Puro pabalat bunga lang yun. Paimbabaw. Alam namin ang mga nangyayari. Hindi naman kami bobo nagaya ninyo mga didilis. Ginagamit namin ang aming mga utak, ang puso namin nasa ating bansa. Ang ginagawa namin to, pakikipaglaban para sa ating bansa. Hindi lamang sa Pangulong Marcos, kay BBBM, para sa ating bansa, sa ating mga kaapu-apuhan. Yan ang masasabi ko. Nay, sa tingin niyo po kaya hubag dumadami itong gustong patalsikin ng mga sangkot sa flood control, patalsikin ng Pangulo natin dahil Oo, na sila harapin ang katotohanan? Totoo yan. Totoo yan. Kaya ginagawa nila lahat ng paraan. Anong issue para patalsikin yung ating Pangulo? Anong ginawa niya? Di ba? May ginawa bang masamang ating Pangulo? Wala. Nay, Lumaban ba siya? Pinatulan ba niya? Ang mga bumabati ko sa kanya na malalaking tao pa yan pero binangga niya. Sinong Pangulo ang bumangga at nagsiwalat ng anomalya sa kanyang administrasyon, di ba? Kaya kayo mga sangkot, ginagawa nyo lahat ng paraan para patalsikin ang Pangulo. Hindi kayo magtatagumpay. Wish lang namin sa PBBM na maging Pangulo natin at walang halalang mangyayari. Hanggat di natatapos itong issue na to sa korupsyon. PBBM, huwag mong iwanan ang Pilipinas. Kailangan ka namin. Ikaw ang kailangan ng ating bansa. Walang iba. Walang ibang Pangulo. Dahil pag ikaw bumaba na, natapos ang termino, aywan ko kung ano naman mangyayari sa ating bansa. Kung saan naman mapunta. Ang ganda ng takbo ng ating bansa ngayon. Ang ating ekonomiya. Pag si PBBM natapos ang kanyang termino, sino na naman ating Pangulo? Makakatiyak ba tayo na ipagpapatuloy ng mga ginagawa niya? Hindi, di ba? Kasi sana man lang, mga kababayan, gamitin natin ang ating mga utak para sa ating bansa, sa ating mga apu-apuhan, mga anak. okay Nay, gaya nga na sabi mo, kung sakali lang naman, kung sakali lang na magawa nilang mapatalsik si PBBM at maupo si Sara, pangalawang Pangulo. So sa tingin niyo po ba, ano ang unang gagawin niya kapag siya ay naupo bilang presidente ng Pilipinas? Wala akong masabi, dalawang ginawang maganda yan Baka manakawin niya lahat ng pera ng ating bansa. Ang kaban ng bansa, yun ang gagawin niya unang-una. Ang nakawin niya ay pagpapapatay niya yung mga lumaban sa kanya noon. Kaya pag siya pinaupo, magtatago na ako. So, Nay, Papatay niya rin ako. Wala mayayari pag si Sara pinaupo. Kawawa ang ating bansa. Sa totoo lang, kawawa. napanood niyo po ba yung trending ngayon na yung malunggay? Hindi pa. Yung nagsasalita about sa pandesal na malunggay ba yun? Hindi mo panood? Hindi pa. Andalan ko ngayon mag-Facebook Naiinis ako Dami trolls dun. Ang daming trolls Pero Nay, sa inyo po, sa mga Pilipino, nito, darating na halalan by 2028. Kayo po, ilan kayo ay isang Pilipino, nagmamahal sa bayan. Ano pong maminsahe niyo sa kanila sa darating na halalan? Itong darating na halalan, kung may mangyayaring halalan. Yan. How I wish wala. Yun, sana. Sana man lang, gamitin natin ating mga utak. Huwag pera-pera. Maawa kayo sa ating bansa, mga kababayan. Parang awa nyo na. Ika na ito. Sabi, meron tayong narinig yung mga iba nating kababayan. Nagkabi na natin yan. Total inaano din naman nila yan, ninakaw din naman nila yan. Tapos pag naubos na yung kupa ng bayan, ninanakaw ng mga politiko, nagagalit na sila. Dahil sila din naman pala ang dahilan, tumanggap sila, nagpabili sila. Wala ba sisihin kundi Sila din. Kaya pag si Sara pinaupo nila, ganyan mangyayari sa ating bansa. Ang problema nito, hindi na pwedeng umutang ang Pilipinas. Yan. O, paano niya ngayon? Paano nila nanakawin ngayon? Anong nanakawin nila sa ating bansa? Ayun. Kaya kailangan i-budget nila kung anong pera ng Pilipinas, di ba? Dahil yun ang ginagawa ngayon ng PBBM. Binabudget niya kung anong pera ng Pilipinas. Isipin mo, saan niya kinukuha yung mga perang pinanggagastos niya ngayon?
Yung may Diba? Ito na lang. Sa pagpapasayan sa mga taong bayan, sa mga kabataan. Saan nanggagaling yung mga perang yan? Ayun ang alam namin mga loyalista, Marcos wealth na yan ginagamit niya. Sa Marcos wealth na yan, yung nilaan ni Apulacay para sa Pilipinas talaga. Talagang may nilaan siya. Na pag once umubo ulit ang Marcos, nagagamit na yon. Kaya yun ang ginagamit niya ngayon. Isa ka nakakita, nagbabayad ng utang. Hindi na pwedeng umutang. Magkano lang na utang niya sa Pilipinas? Magkano lang? Si Duterte, 17 trillion? 7 trillion? Oh, 7 trillion. Oh, 7 trillion? 12.79 trillion ang iniwang utang. Isipin mo yon? O magkano lang na utang ni PBBM pamulan nung naupo siya? 3 trillion lang. Ah, Yun lang. O nagbabayad siya ng utang. Binawasan pa niya yung utang ni Duterte. may tubo pa yun ay. May tubo pa yon. Kaya gamitin na, mga kababayan, please lang, parang awan nyo na. Gamitin yung mga utak ninyo. Huwag pera-pera, huwag nyo pairali ng pera-pera. Dahil walang mangyayari para sa atin to, para sa atin lahat. Tayo ang makikinabang dito, ang ating mga anak-anak, mga kaapu-apuhan ang makikinabang. Yes, tama. Kami po